Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos at Panginoon natin. Nagkatuwang tao siya lang, Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaos ka naroroon ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpalas babaeng lahat, at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpalas babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpalas babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang unang misteryo ng hapis ay ang pananalangin ng Panginoong Hesukristo sa halamanan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpalas babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpalas babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpalas babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpalas babaeng lahat, at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpalas babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpalas babaeng lahat, at pinagpala naman yung anak na si Jesus.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakaalaala. Ang ikalawang misteryo ng hapis ay ang paghahampas kay Hesu Kristo sa may haliging bato. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamatay. Amen. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamatay. Amen. Kapano sa unang-una ay magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy na impyerno, hanguin mo mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakaalaala. Ang ikatlong misteryo sa hapis ay ang pagpuputo ng koronang tinik sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala,
Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakaalaala. Ang ikaapat na misteryo ng hapis ay ang pagbubuhat ng Panginoong Hesukristo sa kahoy ng krus. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Kapano sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakaalaala. Ang ikalimang misteryo ng hapis ay ang pagkakapako at kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakaalaala. Aba po, Santa Maria ang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain, at saka kung matapos na yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong na anak mo ay siyang ipinapagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan.
sa pamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ipagkaloob mo hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang inilalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang makagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga muli mga minamahal naming kapatid, at tayo po ay nagkakatipon-tipon para sa ikalimang araw ng ating Flores de Mayo. At katatapos lamang natin dasalin ang isang bahagi ng banal na rosaryo, kaya't naialay na natin sa araw na ito sa mahal na Birheng Maria ang ating unang bulaklak. Ang ikalawang bulaklak naman na iaalay natin sa maghapong ito ay ito: gawan ng anumang biyaya o anumang mabubuting bagay ang mga taong iyong inaakalang lumalayo o namumuhi o nagkakasala sa iyo. Medyo mahirap yata yung bulaklak na gustong ipaalay sa atin sa mahal na Birhen. Ang pagtupad ng sinasabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong makaaway at ipanalangin mo ang mga nagpapahirap sa iyo. Love your enemies and pray for those who persecute you. So, gawan mo ng anumang biyaya o ng anumang magaling o mabuti ang taong sa pag-aakala mo ay lumalayo o namumuhi o nagkakasala sa iyo. Alam po ninyo, ang kagandahan ng debosyon ng Flores de Mayo ay tulad ng sabi natin, hindi lamang ito tungkol sa pagdedebosyon sa mahal na Birhen lamang, kundi sinasaklaw din dito ang mga punong kabanalan. Sinasaklaw din nito ang pagsasagawa ng kabutihan tulad ng ipinagagawa sa atin sa araw na ito, ang paggawa ng kabutihan para sa mga taong namumuhi sa atin o sa mga taong nagkakasala sa atin. Okay? Medyo mahirap gawin, pero yan ay isang bagay na karapat-dapat nating ialay sa mahal na Birhen bilang ikalawang bulaklak sa araw na ito. Okay. Ngayon ay dumakot na tayo sa pagninilay sa ikalimang araw. Okay? Ang pagninilay na ito ay tungkol sa panahon. Okay? Time. Okay? So ang sabi ni Padre Sevilla, okay, dumadaan ang panahon at dumadaan naman akong kasama ng panahon. Time passes by and I also pass by together with time. Okay? Ang naisip ko dito talaga ay yung vigil ng yung vigil ng Adorasyon Nocturna Filipina kapag dumarating ang bisperas ng bagong taon. Sasabi doon, isa sa mga pagninilay ay lumilipas ang panahon at ang panahong lumipas ay kailanman hindi na babalik. Okay? So, sabi dito, 15, 24 na pung taon, 24 na pung taon ang aking buhay at nagdadaan na at ito ay hindi na magbabalik. Maari nga na alam nyo, naiisip natin ang tagal-tagal ng enhanced community quarantine na ito, no? Halos kasing haba ng isang buong Pasko ng pagkabuhay, no? At
Kung natatandaan nyo, parang kailan lamang nung nagsimula ang lockdown at ngayon ay nagbibilang tayo ng 10 huling araw ng lockdown bago mag-extension. Bago ma-lift ang enhanced community quarantine sana at hindi na maudlot pa. Okay, cross fingers, okay? Sana hindi na maudlot pa, no? Na at least yung lugar namin dito ay mababa man lamang sa classification ng general community quarantine sa Mayo 16, no? At parang kailan lang, parang ang bilis ng panahon, naisip mo ba, no, na posible na parang lumipad lamang ang oras at yung mga bagay na naisip natin na dapat sana ay nagawa natin pero hindi natin nagawa dahil naging abala tayo sa TikTok at naging abala tayo sa social media. Okay? Hindi tuloy natin nagawa. Parang lumipas lamang ang mahabang bakasyon tapos hindi na ito babalik. Yun yung kahiwagaan talaga ng buhay. No? Mabilis na lumipas ang panahon at ito ay hindi na magbabalik pa. Okay? Natatandaan ko, 2 years ago, nag-celebrate ako ng Silver Jubilee ko bilang pare. At doon mismo napagtanto ko, napag-isipan ko, ang bilis, no? Parang kailan lamang, 15 anyos ako nung pumasok sa seminaryo, walang kamuwang-muwang, tatanga-tanga. Pero ngayon, 26 years na ako, going into 27 years bilang pare, tumatanda, pero tatanga-tanga pa rin. Pero ganun pa rin yun. Ang bilis ng panahon. Mamukat-mukha ko, mamaya't maya, retirado na ako bilang pare. Isipin nyo yun. Okay? So, hindi natin nababatid, no? Hindi natin nababatid, nakakaunti lamang talaga ang panahon. Maikli ang panahon at ako rin ay nagsasabi na ang mga araw ay dumadaang parang lumilipad nang hindi natin namamalayan. Para nung isang araw, nag-uusap pa ni Father Martin dun sa taas. No? Hapon yun. Hapon yun, kagigising lang namin sa siesta. Hapon yun. Tapos sabi ko, hindi ko malaman kung bakit ko nasa kay Father Martin, Father, it is already late in the afternoon. In a little while, it is evening. We will eat dinner, we will pray, go to sleep, and then tomorrow, wake up, it is another day. Bilis. Napakabilis. Parang kung ako ay nabuburyong sa pagkakakulong sa bahay, pero hindi ko pwede pagkaila. Kahit nabuburyong pa ako sa bahay, talagang ang bilis lumipad ng panahon. Kaya nga, dapat ay datapwat kong iaagapay sa walang katapusan na nagngangalang eternity. No? Kaya nga, hindi lamang maikli ang panahon, kundi parang walang kaano-ano man. Sabihin nun, kung titignan natin yung buhay na walang hanggan, ang anumang panahong lumipas para sa atin ay napakaliit lamang. Napakaliit lamang na napakaikli, lubhang napakaikli ng buhay ng tao. Ang sabi nga ng Salmo, okay, ang buhay ay napakaikli. 70 taon at 80 kung ikaw ay malakas. 70 years and 80 for those who are strong. Okay, 70
and 80 for those who are strong. At kung ihahambing natin yung buhay natin na inilalagi dito sa lupa, ihahambing natin to sa walang hanggang buhay na haharapin natin pagkatapos ng kamatayan. Aba, ang buhay na ito ay lubhang maikli. Kaya nga panahong maikli at panahong mahalaga. Okay? Maikli at mahalaga sapagkat sa ilang sandali pa ay makukuha ko na sana ang isang walang hanggang kalwalhatian. Okay? Isang walang hanggang kalwalhatian sa kabilang buhay. Napakaiksi. Yung misa namin ng Latin nung nakaraang linggo, ang sabi ng ating Panginoon, "In a little while you will not see me, and in a little while you will see me again." Well, actually, yung pagbasa na yon, ang reference nun talaga ay yung napipintong pag-akyat ng ating Panginoong Hesus Kristo sa langit. In a little while you will not see me. Pero tignan nyo, in a little while you will see me again. Pero kailan ba siya umakyat sa langit? At hanggang ngayon, hindi pa natin siya nakikita. Kailan ba siya babalik sa wakas ng kailan ba yung wakas ng panahon kung saan at kailan ang ating Panginoon ay babalik? Pero anong tawag ng Panginoon doon? In a little while, you will see me again. Sa ilang sandali pa ay makikita mo na ako muli. So, buhay natin, kahit anong hinaba-haba natin ang buhay natin dito sa lupa, ang ito'y sandaling panahon lamang, maikling panahon, at mamukat-mukat mo ay oras na para tanggapin natin ang kaluwalhatiang walang hanggan sa langit. Kaya nga ang sabi ni Padre Sevilla ay itong kokonting oras, okay? Itong aking kokonting oras dito sa lupa ay gugugulin kong mabuti. Okay? Itong muntikong oras dito sa lupa ay gugugulin kong magaling. Okay? At gagamitin ko ang bawat sandali ng aking napakaiksing buhay para mapadagdagan ng isa pang antas ang aking kaluwalhatian sa langit. Okay. At yun wag po niyong kalilimutan, hindi iniwanan o hindi isinasantabi ng inang simbahan yung katuruan na yung bawat magaling, yung bawat mabuting ating nagawa sa lupa ay nakapagdadagdag ng kaningningan ng ating kaluluwa sa kabilang buhay. Okay? Diba ang sabi nga ng banal na kasulatan, the just will shine like the stars for all eternity. At kung tumingin ka sa langit kapag gabi, lalo na ngayon, medyo walang pollution, maliwanag na maliwanag, malinaw na malinaw ang langit, maging maumaga man yan o gabi, mapapansin nyo, ang mga bituin sa langit, oo, silang lahat ay nagniningning, pero hindi pantay-pantay ang kanilang kaningningan. Okay? Hindi pantay-pantay ang kanilang kaningningan. May ibang mga bituin na mas maningning kaysa sa iba pa. At what makes that difference? Okay? Ano yung nagdudulot anong nagdudulot nung pagkakaiba ng kaningningan ng mga kaluluwa sa langit? Nung kaibahan ng mga kalwalhatian ng mga kaluluwa sa langit? Ang sagot ay, yung mga ginawang mabuti
at magaling dito sa lupa. Kaya nga, nais ko na madagdagan ang kaningningan at ang kaluwalhatian ng aking kaluluwa sa langit sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng sandali ng aking maiksing buhay sa paggawa ng mga bagay na mabuti at magaling. And don't tell me that this is arrogance. Hindi arrogance ito. Bakit? Why should I aspire for greater glory in heaven? Why should I aspire for greater glory in heaven? I should aspire for greater glory in heaven because the greater my glory in heaven is, the greater God is glorified in me. Diba? Pag benediction sa sana, blessed be God in His angels and in His saints. God is blessed. God is glorified in His angels and in His saints. And I want to glorify God more. Okay? I want to glorify God more. Gusto kong dakilain, gusto kong luwalhatiin, lalong-lalo na ang Diyos. And how do I do that? By aspiring for greater holiness. And how do I fulfill that aspiration for greater holiness? It's very simple. Yung lahat ng sandali ng aking maiksing buhay ay gugugulin ko sa paggawa ng mga bagay na magaling at mabuti. So sabi niya, sa kalahating oras na gugugulin ko sa spiritual exercises ay mangyayaring makuha ko ang aking kaluluwa mula sa kamay ng demonyo at mailagay ang aking kaluluwa sa kamay ng Diyos. Kaya nga, alam nyo, minsan niisip natin, what's the point itong Flores de Mayo? Di ba tayo nag-aaksaya ng panahon? Well, to tell you the truth, kaya bang gagawin mo buong maghapong ito? Wala ka namang gagawin. Nakakulong ka naman sa bahay. Diba? Pero ito yon, yung isang oras ng pagninila, yung isang oras ng paglilingkod sa mahal na Birheng Maria. Okay? Remember, Flores de Mayo ay isang buwang paglilingkod sa mahal na Birhen. Yung sumandaling oras na yon na binibigay natin, okay? Itinatalaga sa araw-araw na pagdarasal, araw-araw na pakikinig sa misa, o araw-araw sa pagbabasa ng librong alam natin ay magdudulot ng kagalingan sa kaluluwa. Ang bawat sandaling panahong iyan na ginugugol natin, lalo tigit dito sa Flores de Mayo, ay makapaglalayo sa akin sa mga pagkakasala at makapagtitibay sa akin sa kabanalan. Makapagtitibay sa akin sa kaligtasan mula sa impyerno. Kaya nga, panahong maiksi, panahong maikli, at panahong kagitla-gitla. Minsan, magugulat na lamang tayo at the end of our life when we stand before the judgment seat of Jesus Christ. Magugulat na lang tayo kung ano palang laking kapakinabangan ang naidulot ng sumandaling mga oras na iginugol ko sa spiritual exercises. O maiksing oras na ginugol ko sa paglilimos sa kapwa. So maiksing oras na ginugol ko sa paggawa ng kabutihan. Pagdarasal ng rosaryo, pagbabasa ng Biblia. Ay nako, you will never imagine, not until the point of death, you will never imagine yung laki pala ng biyaya na idinudulot ng maiksing panahon na ginugol mo
sa paglilingkod sa Panginoon at sa mahal na Birheng Maria. Sa lahat ng kalit-liitang bahagi ng oras na ako'y nagkasala, mangyayaring ako'y mapapahamak sa walang katapusang apoy ng impyerno. At sa abako na sa kamumunting oras lamang, mangyaring ako'y maging banal. Okay? Sa abako na sa kaunting oras lamang mangyaring ako'y maging banal. At magpahanggang ngayon, ako'y makasalanan pa rin. So, kapag halimbawa, matuklasan natin ang ating sarili na nasa apoy ng impyerno, doon tayo manghihinayang sa panahon na ginugol ko ng walang kabuluhan. Sa panahon na ginugol ko yung the sins of my youth, yung kasalanan ng aking kabataan, sa mga kaaliwan at sa pagkakasala. Ano yung para sa akin yung 'di ba sabi ng Panginoon sa Biblia, at itatapon sila sa labas at magngingit-ngit ang kanilang ngipin habang ang mga tao ay nagdiriwang sa loob ng kaharian ng Diyos. Bakit nangangalit? Bakit nagngingit-ngit yung ngipin ng mga taong nasa labas? Yung pagngingit-ngit ng ngipin na yan ay dulot ng panghihinayang. Sayang. Sana kinuha ko na yung pagkakataon. Alam nyo, whether you like it or not, itong quarantine na ito, pambihirang pagkakataon binibigay sa atin ng Panginoon. Isipin nyo, binigyan tayo ng unexpected vacation. Tanong dito, bakit? Well, ang aking iniisip dyan, ang theory ko dyan para magkaroon ngayon tayo ng sapat na oras na bigyang atensyon ang mga pangangailangan ng ating kaluluwa na kadalasan ay hindi natin pinapansin kapag abala tayo sa iba't ibang mga bagay. At sa impyerno, manghihinayang tayo doon sa mga oras na sinayang natin, mga pagkakataon na sinayang natin. At hindi natin naigugol sa mga gawain ng kabanalan. Ano kaya ang nahita ko sa pag-aaksaya hanggang ngayon ng panahon? Kung magmula ngayon ay hindi na ako magbalak ng magaling, naguguling mahusay ang Panginoon, ang panahon, ay darating araw hihingi ako sa Diyos ng isang araw man lamang na palugit na magawa ang kabutihang hindi natin nagawa. Ngunit sa kinasamang palad, ang araw na yun ay hindi na darating kailanman, hindi na darating magpasawalang hanggan. Kaya nga, ang sasabi nung, hindi ko matanda kung ano yun yung sasang isang na yun let me do it now. Whatever good I can do, let me do it now. Okay? Kung ano mang kabutihang kaya kong gawin, okay, gawin ko na ngayon. Kasi baka mamaya, panghinayangan ko yung sayang hindi ko nagawa. At pagkukunin na ako ng Panginoon sa kamatayan, Panginoon, isang araw pang palugit, isa pang araw na palugit. Pero hindi na babalik yung oras na yun Ang lumipas ay lumipas na. At ang pagkakataong pinakawalan ay mawawala na sa panghabang panahon. And let me remind you, pabayaan yung
paalalahan ko kayo na ang pinag-uusapan natin dito ay yung panahong gumawa ng ikabubuti at ikababanal ng kaluluwa. Okay? We know how to grab the opportunity when it comes to material things. Why can we not grab the opportunity when it comes to spiritual things? Kunin natin yung pagkakataon. Sabi nga, carpe diem, di ba? Seize the day. Seize the day. Kunin mo yung pagkakataon mo na yan na makagawa ng kabutihan at gawain ng kabanalan. Dahil ito ang magdadagdag sa kaluwalhatian mo, kaluwalhatian ng iyong kaluluwa sa langit pagdating ng panahon. Okay? So, anong pagkalaki-laking kagalingan ang isang munting panahon na iginugol sa paglilingkod at pagpupuri kay Maria. Okay? Anong laking panahon? Anong laking halaga ng maiksing panahon na iginugol sa kapurihan ni Maria? So, merong binigay si Father Sevilla na halimbawa, 2 bata ay nagbabakasyon, papunta sa bakasyon. At ang sabi ng isang bata, teka muna, bago tayo magliwaliw, magdasal muna tayo ng rosaryo sa mahal na Birhen. Sila ay papunta sila ay lalangoy sa ilog. Okay? At magdasal tayo muna sa mahal na Birhen. Ang sabi nung isa pang bata, ay naku, bakit? Hindi, bakasyon ngayon. Hindi ako magdadasal kasi bakasyon ngayon. Parang linya ng mga seminarista, linya ng mga pare. No? Pag outing, walang dasal-dasal, day off sa dasal. I should know. Okay. Ganyan magsalta yung iba eh. Okay. So, walang dasal-dasal, bakasyon ngayon, day off ngayon. Ganyan. Okay. Tapos biglang tumaas yung tubig. Siguro biglang nagpakawala ng tubig sa dam. At natangay yung 2 bata. At sumigay isa, mahal na ina, saklolohan niyo ako, saklolo po, mahal na Birhen. At hinango siya ng mahal na Birhen. Pero doon sa example ni Father Sevilla, ito, yung isa, nagtaka, bakit hindi ako hinango? Bakit hindi niyo ako tinulungan? Well, although I don't agree with dun sa sinabi ni Father Sevilla, ang sabi niya, nag-antay ang isa niyang kasama na gawin sa kanya ang bagay na yon, datapwat pagharap sa kanya ng mahal na Birhen, ay winika sa kanya, ikaw ay walang katungkulang magpuri sa akin. Ako na may walang katungkulan na umabuloy sa iyo. Although I don't agree with that din naman. Okay? Pero you think of it, it makes some sense, di ba? Hindi ka nag-google ng panahon para ako'y paglingkuran. Bakit ngayon ako tutulong sa iyo? Although I think the Blessed Virgin is much more compassionate than that naman talaga. Okay, but remember that Father Sevilla was talking in terms of his time. Okay? Yung konteksto nung kanyang panahon. Okay? Pero para sa akin, walang paglilingkod sa mahal na Birhen ang masasayang. Okay? Walang paglilingkod sa mahal na Birhen ang masasayang. Kaya paglingkuran natin ang mahal na Birhen, ngayon 2nd araw ng nobena sa Our Lady of Fatima, maghanda tayo para sa National Consecration sa May 13. At hindi lang yun unang Martes ngayon ng buwan ng Mayo. Yung mga taga-Antipolo, kaway-kaway. Okay? Yung mga taga-Antipolo, di ba, ngayon ang araw ng pagpunta sa pinagmisahan. Yung Birhen ay ililipat sa isang bundok.
at doon magmimisa bilang paggunita ba ng pagkakatagpo sa Birhen sa Tipolo? Okay? I think yun ang punot dulo ng luhat ni Busyo na yan. Sumalang tayo sa mahal na Birhen de la Paz y Buen Viaje. Okay? Tandaan nyo, walang oras ng paglilingkod sa mahal na Birhen ang kailanman ay may tuturing na sayang. Okay? So, ang handog natin sa araw na ito, dasalin ang little office ng mahal na Birhen, pero kung wala kayo noon, o ibang mga debosyon sa Kanya. Okay? Maraming debosyon, posibleng debosyon sa mahal na Birhen. Magandang ang araw na ito ay magdebosyon tayo sa Kanya. Hakulatorya, ang panalangin maiksi na maya't maya ay sasambitin natin sa araw na ito. Vitam praesta puram iter para tutum. Bigyan mo po ako ng malinis na buhay. Ipaghanda mo po ako ng walang panganib na daan. Okay? Bigyan mo po ako ng malinis na buhay at ipaghanda mo ako ng walang panganib na daan. Okay? So, give me a pure life, O Blessed Virgin. Prepare for me a path without danger. Manalangin tayo. The name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Mary, you shine continuously on our journey as a sign of salvation and hope. We entrust ourselves to you, O health of the sick, who at the foot of the cross were united with Jesus' suffering and persevered in your faith. Protectress of the Roman people, you know our needs, and we know that you will provide, so that as at Cana in Galilee, joy and celebration may return after this time of trial. Help us, Divine Mother of Divine Love, to conform ourselves to the will of the Father, and to do what Jesus tells us. For he took upon himself our sufferings and burdened himself with our sorrows to bring us through the cross to the joy of the resurrection. Amen. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions and our necessities, but deliver us always from every danger, O glorious and ever blessed Virgin Mary. The Lord be with you. May the divine assistance remain with us always. May the souls of faithful departed through the mercy of God rest in peace. The blessed Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Amen. Salamat po sa pakikibagi sa Flores de Mayo na ito. Bukas uli, magtipon-tipon tayo upang paglingkuran ang mahal na Birheng Maria.